sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayong araw, tatalakayin natin kung bakit kailangang bilisan ng Department of National Defense ng Pilipinas ang pagbili ng karagdagang FA-50 Fighting Eagle na light fighter jets para sa Philippine Air Force. Mahalaga ito ngayon dahil nasa huling yugto na ng negosasyon ng Egypt at South Korea para bumili ng 36 na FA-50s. Kapag nauna sila, maaaring maantala ang pagdating ng ating mga in-order. Tingnan natin kung bakit ito mahalaga at ano ang posibleng epekto nito sa Pilipinas. Interesado ang Egypt sa FA-50 dahil gusto nilang palitan ang kanilang mga luma at hindi na modernong eroplano gaya ng Alpha Jets at mga Chinese-made K-8 trainer aircraft. Kapag na-finalize agad ng Egypt ang kanilang order bago tayo, sila ang mauuna sa production priority. Ibig sabihin, maaari tayong ma-delay sa pagkuha ng mga eroplano. Isang panganib na hindi natin kayang tiisin, lalo na sa panahong mataas ang tensyon sa rehiyon. Bukod pa rito, ang 36 na eroplano ng Egypt ay panimula pa lamang. Plano rin nilang bumili ng hanggang 100 FA-50s. Kapag nasagad ng order ng Egypt ang kapasidad ng KAI, ang manufacturer ng FA-50, maaaring ma-delay ang delivery para sa ibang bansa tulad ng Pilipinas. Bakit nga ba kailangan ng kumilos ng Pilipinas ngayon? Hindi lang ito tungkol sa maagang pag-order, mahalaga rin ito para mapanatili ang lakas ng ating Air Force sa rehiyon. Mahalaga ang papel ng FA-50 sa Philippine Air Force bilang magaan na fighter jet na kayang gamitin sa interception, ground attack at pilot training. Habang patuloy ang agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea, bawat buwang delay sa pag-modernize ng ating Air Force ay banta sa ating pambansang seguridad. Mayroon na tayong 12 FA-50s na binili mula South Korea at napatunayan na ang halaga ng mga ito noong 2017 Battle of Marawi kung saan ginamit sila sa precision airstrikes laban sa mga militante. Ngunit dahil tumatanda na ang ibang training aircraft tulad ng S-211s at kulang pa rin tayo sa fighter jets, kinakailangan pa rin na maparami ang ating mga fleet ng jet fighters. Maaaring itanong ng ilan, kung kaya ng Egypt bumili ng 100 FA-50s, bakit hindi natin kaya? Bagamat may mga regional conflicts ang Egypt, mas matindi ang pangangailangan ng Pilipinas para sa air defense dahil sa bantang dala ng China sa South China Sea. Bukod dito, mas maganda ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa Egypt. May mas mataas tayong GDP growth, mas maraming foreign investments, at mas matatag na pamamahala sa pananalapi. Ibig sabihin, kaya nating punduhan ang pagpapalakas ng ating depensa. Ano nga ba ang halaga ng mga FA-50s at papaano ito nakakatulong sa estratehikong pangangailangan ng depensa ng Pilipinas? Hindi lang basta fighter jet ang FA-50, napupunan nito ang malaking kakulangan sa kakayahan ng Philippine Air Force. Habang may plano tayong bumili ng mas advanced na fighter jets gaya ng F-16 multi-role fighter jets, o di kaya KF-21 na isang 4th generation jet fighter na kasalukuyang nasa development pa, ang mga planong ito ay matagal pa bago ito maisakatuparan. Samantalang ang FA-50 ay abot kaya at epektibo sa labanan.
isang agarang solusyon habang hinihintay ang mas advanced na jets. Isa pa, papunta na sa mas modernong multi-layered defense system ang Philippine Air Force. Ang FA-50 ay swak sa mga darating pang kagamitan tulad ng long-range radars, ground-based missile systems at multi-role fighters. Ano nga bang paraan para mapabilis ng gobyerno ang pagkuha sa mga FA-50? Para maiwasan ang delay, kailangang tapusin agad ng gobyerno ang kontrata. Dapat umaksyon agad ang Department of National Defense at i-finalize ang order bago pa man matapos ang sa Egypt para mapanatili natin ang slot sa production. At dapat din isaalang-alang ang pagdagdag ng bilang ng jets. Kung 100 balak bilhin ng Egypt, bakit hindi rin tayo mag-order ng mas marami? Sa halip na 12 lang, baka mas mainam kung 24 o higit pa. At pagdating naman sa opsyon ng pagpopondo, nagiging problema minsan ang budget ng pagbili ng mga nasabing eroplano. Makakatulong siguro kung papasok tayo sa isang defense financing agreements o isang sistema ng pag-utang sa bansang South Korea para hindi mabigat sa bulsa at tuloy-tuloy pa rin ang pagbili. Mga posibleng epekto kung hindi ito maaaksyonan. Kung hindi agad kikilos ang Pilipinas, narito ang mga panganib. Mas matagal ang hintayan sa delivery at magkakaroon ng butas ang ating air defense. Mas mabilis masira ang mga kasalukuyang FA-50 dahil sa limitado lamang ang bilang nito kung kaya't paulit-ulit din itong ginagamit. Mas mahina ang panlaban natin sa banta mula sa West Philippine Sea na maaaring magbigay ng lakas ng loob sa China na mas maging agresibo. Ang FA-50 ay subok na at abot-kaya at epektibong solusyon para sa Air Force ng Pilipinas. Kailangan na nating dagdagan ang ating fleet at kailangan itong gawin ngayon. Habang pursigido ang Egypt sa sarili nilang FA-50 deal, dapat din tayong mas maging pusigido pa. Kapag pinatagal pa ito, maaaring malagay sa panganib ang ating pambansang seguridad. Ngayon ang tamang panahon para kumilos. Dapat nang masiguro ng Department of National Defense ang pagbili ng mga FA-50 para masigurong handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang ating himpapawid at karagatan. Ano sa palagay nyo? Dapat ba tayong bumili ng mas maraming FA-50? Mag-comment ng opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang balita tungkol sa depensa at seguridad ng Pilipinas.